Dear Kuya Melo, ako po si Chloe, 28 years old, nagtatrabaho bilang isang marketing assistant dito sa Quezon City. Hindi po ako mahilig magsulat ng liham pero ngayong gabi parang kailangan ko. Kasi gusto kong ibuhos ang lahat ng hindi ko masabi, lalo na sa taong pinakaimportante sa akin si Carlo. Nagkakilala kami ni Carlo nung college pa kami. Unang taon ko noon sa Maynila, probinsyana ako galing Bicol. Wala akong kilala, wala akong kaibigan. Pero siya yung unang lumapit sa akin. Simple lang siya, nakaputing polo at maong, may dalang gitara sa hallway. Tandang-tanda ko pa yung unang sinabi niya sa akin. Hi miss, bago ka dito no? Ako si Carlo. Kung gusto mo ng kasama kumain, sabay na tayo. Yes, ako si Chloe. Salamat ha kasi wala pa akong kilala dito. Ayos lang. Lahat tayo nagsisimula sa wala. Pero ngayon, may isa ka ng kaibigan ako. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko in-expect na ang simpleng paanyaya niya magiging simula ng pinakamahalagang parte ng buhay ko. Simula noon, lagi na kaming magkasama, sabay kumain, sabay umuwi, sabay mag-aral. Hanggang sa unti-unti, napamahal na ako sa kanya. Pero kahit anong tindi ng nararamdaman ko, hindi ko masabi sa kanya. Kasi sa tuwing susubukan kong magsalita, bigla niyang nababanggit yung crush niya sa kabilang section. Ang sakit-sakit. Pero mas masakit nung dumating ang araw na may ipinakilala siya sa akin. Chloe. Halika, may ipapakilala ako sa'yo. Siya pala si Jenna, girlfriend ko. Hi Jenna, nice to meet you. Hi Chloe. Lagi kang kinukwento ni Carlo. Best friend ka daw niya. That day, parang gumuho yung mundo ko. Best friend lang pala ang tingin niya sa akin. Pero hindi ko siya kayang talikuran. Naging kaibigan pa rin ako kahit araw-araw, ako yung sumasalo sa lahat ng kwento nila, kahit bawat tawa nila parang punyal na tumatama sa puso ko. Lumipas ang 2 taon. Naging close pa rin kami kahit may Jenna siya. Pero may lihim akong dasal gabi-gabi na sana, dumating ang araw na ako naman. Ako naman yung pipiliin niya. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako Slow break na kami ni Jenna. Ha? Bakit? Akala ko okay kayo. Hindi ko rin alam, siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Biglang tumunog ang phone ni Carlo pero dinecline niya. Gusto kong magdiwang noon. Pero alam mo yung takot na baka masaktan mo siya kapag nalaman niyang matagal mo siyang mahal. Kaya pinili ko pa ring manahimik. Sinamahan ko siya, pinalakas ko loob niya kahit ako mismo, basag-basag na rin. Hanggang dumating ang gabi ng birthday ko. Hindi ko inaasahan na darating siya. May dalang cake, may dalang bulaklak. Happy birthday, Chloe. Halatang kinikilig ako pero kinakabahan. Salamat, Carlo. Pwede ba kitang kausapin? Yung seryoso. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Pero nung narinig ko ang mga salitang iyon, parang gumaan ang lahat ng pasan ko Chloe, alam kong best friend lang turing ko sa'yo dati pero ngayon, hindi na. Ikaw na yung mundo ko. Chloe, mahal kita. Carlo, matagal na kitang mahal. At mula noon, hindi na kami binitawan ang isa't isa. Naghintay ako ng 7 taon para sa kanya. Pero alam mo, sa huli, worth it lahat. Akala ko pagkatapos ng lahat ng nangyari, magiging madali na ang lahat para sa amin ni Carlo. Pero hindi pala ganun kadali ang totoong pagmamahalan. Akala ko, kapag mahal ka ng mahal mo, sapat na, pero hindi pala. Kasi ang pagmamahal, sinusubok din. Unang buwan namin ni Carlo bilang magkasintahan, para kaming nasa ulap. Halos araw-araw magkausap, magka-text, laging magkasama kapag libre. Parang lahat ng oras gusto naming ibigay sa isa't isa. Pero isang araw, may napansin akong kakaiba. Ako na nagsasalita habang binabasa ang phone niya. Sino kaya si M? Bakit may heart emoji pa? Si Marga yun, office mate ko. Wala yun, Chloe. Nagpadala lang ng report sa akin. Ganun? Bakit may heart? Emoticon lang yun. Huwag kang magselos, wala yun. Sinubukan kong manahimik pero sa totoo lang, nagsimula na akong kabahan. Kasi alam mo yung takot na baka mawala siya sa'yo. Yung 7 taon mong paghihintay, baka mawala sa isang iglap. Kaya kahit pilit kong kontrolin ang sarili ko, hindi ko maiwasang magtanong ng magtanong. Carlo, bakit parang nagiging cold ka na sa'kin? Hindi ka nagaya dati. Chloe, hindi naman ako nagbabago.
Busy lang ako sa work. Pwede ba, wag mong gawing issue yung mga simpleng bagay? Simpleng bagay ba yung nararamdaman ko na parang may iba ka? Hello? Pagod ako. Hindi mo ba pwedeng intindihin yon? Umiyak ako at tumahimik. Doon ko naisip, hindi pala fairy tale ang totoong relasyon. May away, may tampuhan. At nung gabing yun naghiwalay kami na hindi nagkakaayos. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na hindi kami nag-usap. At sa 3 araw na yon, parang mundo ko na yung gumuho. Hanggang isang gabi, nakita ko sa social media yung pinost ng office mate niya kasama si Carlo. May caption pa na, "Thanks for the treat, Carlo." So totoo nga may iba na siya. Sinubukan ko siyang tawagan, hindi siya sumagot. Kinabukasan, nag-chat siya, "Kita tayo sa park. Kailangan natin mag-usap." Chlo, sorry kung napapaisip kita ng masama. Pero wala akong ibang babae. Hindi ako nakikipag-flirt sa iba. Ang totoo, hirap lang ako ngayon. Hirap saan? Na hindi ko pa mabigay yung buhay na deserve mo. Chlo, mahal kita pero wala pa akong ipon, wala pa akong maayos na plano. Takot ako na baka masaktan lang kita sa huli. Carlo, hindi ko naman hinihingi lahat yon. Ang gusto ko lang ikaw. Hindi ako nandito para sa pera o sa kung anong meron ka. Nandito ako kasi mahal kita habang ako umiiyak. At doon ko siya niyakap ng mahigpit. Kasi doon ko naintindihan na minsan, hindi selos ang problema. Takot. Takot na hindi maging sapat para sa taong mahal mo. Akala ko pagkatapos nun, magiging maayos na ang lahat. Pero, dumating ang pinakamatinding pagsubok. Carlo, kailangan ko nang bumalik sa Bicol. May sakit si Papa. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Kinailangan kong umuwi para alagaan si Papa. Ilang buwan kaming nagkalayo. Sa umpisa, araw-araw kami nag-uusap. Pero habang tumatagal, bihira na. Hanggang isang araw, natanggap ko ang pinakamahirap na chat sa buhay ko. Chlo, pasensya na. Pero siguro kailangan na nating maghiwalay. Hindi ko na kaya yung ganitong setup. Parang namatay ako nung araw na yon. 7 taon ko siyang hinintay, tapos ganito lang matatapos. Pero alam mo ba? Hindi ako sumuko. Pagkatapos ng 7 taon na paghihintay at ilang buwan na pagmamahalan, isang chat lang ang sumira sa lahat, siguro kailangan na nating maghiwalay. Hindi ako makapaniwala. Saan ako nagkulang? Ako ba ang dahilan? O ito na yung tinatawag na kapalaran? Sabi ni Mama, "Chlo, anak, kumain ka muna. Hindi ka pa kumakain mula kagabi." Ayos lang ako, mawala akong gana. Hindi ko masabi kay Mama ang totoo, paano ko sasabihin na iniwan ako ng taong mahal ko habang nandito ako para alagaan si Papa? Pinili ko na lang kimkimin lahat. Pero ang masakit, kahit galit ako, kahit iniwan niya ako, siya pa rin ang laman ng puso ko. Lumipas ang 4 na buwan. Naging maayos na si Papa at kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Pero hindi na kami nag-usap ni Carlo mula nung araw na iniwan niya ako. Wala nang tawag. Wala nang chat. Wala na siya. O akala ko niya. Biglang tumawag si Carlo. "Chlo, pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba tayong magkita?" "Chlo, salamat at pumunta ka. Ano pang kailangan mong sabihin, Carlo? Hindi ba tapos na tayo?" "Chlo, patawad. Alam kong sinaktan kita. Pero hindi dahil hindi kita mahal. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan nung panahon na kailangan kita? Kasi takot na masaktan ka pa habang wala pa akong maibigay na maayos na buhay. Naisip ko, mas mabuting mawala ako kaysa makita kitang mahirapan." Humina ako ng malalim. "Carlo, hindi ko naman hiniling na perpekto ka. Ang gusto ko lang ikaw. Sana lumaban ka para sa atin, gaya ng paglaban ko sa'yo noon. Alam ko, Chlo. At kung pagbibigyan mo ako, babawi ako. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap." Hindi naging madali ang desisyon kong patawarin siya. Hindi naman nawawala ang sakit sa isang iglap. Pero pinili ko pa ring maniwala sa kanya. Pinili kong sumugal ulit sa pagmamahal na ilang beses na winidraw sa puso ko. At mula noon nagsimula siyang magbago. Unti-unti, bumalik ang Carlo na minahal ko. Pero mas higit pa. Mas responsable, mas porsigido. Nag-ipon siya, nagtrabaho ng doble, at pinatunayan niya na ako lang ang babaeng mahal niya. "Chlo, 7 taon kitang minahal ng palihim.
2 taon kitang sinaktan nang hindi ko sinasadya. Pero ngayong hawak ko na ulit ang kamay mo, ayokong bitawan pa. Pagkuha ng singsing sa maliit na kahon. Slow, pakakasalan mo ba ako? Carlo, yes. Yes, pakakasalan kita. Hiyawan ng mga tao sa paligid. 7 taon kong hinintay ang lalaking mahal ko. At kahit ilang beses kaming nadapa, tumayo kami para sa isa't isa. Akala ko pagkatapos ng proposal ni Carlo, puro fairy tale na ang kasunod. Pero hindi pala. Kasi sa bawat relasyon, kahit gaano kayo katatag, darating at darating ang bagong pagsubok. Biglang nagring yung phone ko, si mama pala tumatawag. Hello, ma? Anak, kailangan mong umuwi. Si papa mo inatak ulit sa puso. Parang nawala lahat ng saya ko nung araw na yon. Ang plano namin ni Carlo na magpakasal sa susunod na taon, biglang natabunan ng takot at pangamba. Kailangan kong bumalik ng Bicol. Carlo, kailangan kong bumalik sa probinsya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Slow, ako na bahala sa lahat dito. Huwag mong alalahanin ang kasal natin. Ang importante, si papa mo. Carlo, paano kung abutin ng matagal? Paano kung... Slow, kahit ilang buwan, kahit ilang taon hihintayin kita. Hindi na ako bibitaw. 6 na buwan akong nag-alaga kay papa. Halos araw-araw kami ni Carlo nag-uusap, pero ramdam ko may nagbabago. Mas madalang na siyang tumawag at minsan hindi na sumasagot agad sa mga chat ko. Hanggang isang gabi. Hi Chloe. Hindi na pala kayo ni Carlo, no? Nakita ko kasi siya laging kasama yung office mate niyang si Marga. Nanginginig yung boses ko. Parang dinurog yung puso ko nung mabasa ko yon. Hindi ko siya tinawagan agad. Pero nang bumalik ako sa Maynila, doon ko siya hinarap. Carlo, sagutin mo ko. Totoo ba? May iba ka na? Ano? Hindi. Slow, walang ibang babae. Si Marga? Kaibigan ko lang yun. Naging malapit lang kami kasi lagi kaming magkatrabaho. Kaibigan. Carlo, ilang beses mo nang sinabi yan noon. At ano? Maghihintay na naman ba ako na masaktan ulit? Slow, tingnan mo ko. Kung may iba ako, hindi ako nandito ngayon. Ikaw lang ang mahal ko. Kung ayaw mo maniwala, itigil na natin to. Biglang katahimikan, huminga ako ng malalim. Alam mo, masakit marinig yung salitang itigil na natin. Kasi kahit galit ako, kahit puno ako ng duda, hindi ko kayang mawala siya. Carlo, wag mo kong iiwan. Pasensya na, natakot lang ako. Hindi kita iiwan, Chloe. Hindi na. Mula noon, mas pinili kong magtiwala kaysa magduda. Sinimulan na namin ulit ang plano para sa kasal. Pero hindi rin naging madali. Kasi hindi sang-ayon ang pamilya niya sa akin. Ang ate ni Carlo. Carlo, sigurado ka ba dyan? Alam mo naman, mahirap ang pamilya niya. Baka ikaw lang mahirapan. Ate, mahal ko si Chloe. Hindi pera o estado ang basehan ng pagmamahal ko. Pero Carlo, wag na kayong makialam. Ako ang magpapakasal, hindi kayo. Malakas na buntong hininga ni Carlo. Nung nalaman ko yon, lalo akong nagmahal kay Carlo. Kasi pinaglaban niya ako. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay namin. Sa loob ng church. Wedding bells, halakhakan ng mga tao, masayang tugtog. Slow, sa harap ng Diyos at ng lahat ng tao, ipinapangako ko na kahit anong mangyari, hindi na kita bibitawan. Carlo, ikaw ang hinihintay ko buong buhay ko. Mahal na mahal kita habang umiiyak ako sa tuwa. Kaya kung mahal mo ang isang tao, huwag kang susuko. Maghintay ka, magtiwala ka, at ipaglaban mo. Kasi darating din ang araw na ikaw naman ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Sabi ko noon, kapag kayo talaga. At heto na nga kami ngayon, ang araw na pinangarap ko ng matagal. Hindi ko akalaing darating ang araw na to pagkatapos ng lahat ng luha, paghihintay, at pagsubok. Heto na kami ni Carlo, nakatayo sa harap ng altar. Mahina ang bulungan ng mga tao, organ music, huni ng kampana sa labas. Sabi ni Father, sa ngalan ng Diyos, pinagsasama natin ang dalawang pusong pinagtagpo. Carlo, Chloe, kayo ba ay kusang loob na magmamahalan at magsasama habang buhay? Carlo. Opo, Father. Buong puso at kaluluwa. Opo, Father. Walang pag-aalinlangan. Bumalik lahat ng alaala noong una ko siyang makita sa hallway ng college, bit-bit ang gitara.
Noong mga gabi na iyakan at away, noong muntikan na kaming maghiwalay ng tuluyan at ngayon, heto na kami. Pinili pa rin ang isa't isa. Chilo, 7 taon akong umasa, 2 beses akong nagkamali, at 1 beses kitang iniwan pero ngayon, nangangako ako na hinding-hindi na kita bibitawan. Carlo, minahal kita ng tahimik, minahal kita ng masakit, at minahal kita ng buong puso. At ngayon, sa harap ng lahat, pinapangako kong ikaw lang habang buhay. Sabi ni Father. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sabay naghiyawan ang mga tao sa likod. Sabi ng mga kaibigan namin ni Carlo. At ngayon, oras na para sa first dance ng bagong kasal. Palakpakan natin sina Carlo at Lee. Sa dami ng pinagdaanan namin, sa lahat ng sugat at pilat ng nakaraan, masasabi ko na lahat yun worth it kasi ngayon, hawak ko na ang lalaking mahal ko at hawak niya ako. Chloe, salamat. Salamat kasi hindi ka sumuko. Salamat kasi pinatawad mo ako. At salamat kasi minahal mo ako kahit kailan. Carlo, salamat kasi bumalik ka. At salamat kasi hanggang dulo, tayo pa rin. Akala ko dati, ang kasal ang ending ng love story namin ni Carlo. Pero hindi pala. Kasi pagkatapos ng I do, dun pa lang pala magsisimula ang totoong laban. Love, ayan ito na yung unang bahay natin. Maliit pa lang, pero atin. Carlo, kahit kubo lang to, basta kasama kita, masaya ako. Grabe ka naman. Kahit papaano, may maliit tayong sala at kusina. At least may space ka para magluto ng paborito kong adobo. Unang gabi namin bilang mag-asawa, wala kaming marangyang gamit, wala kaming mamahaling kama. Sa sahig kami natulog, magkatabi, magkahawak ang kamay. At sa simpleng gabing yun, masarap pala yung pakiramdam ng pangarap na unti-unting natutupad. May nag-text, mahinang tunog ng cellphone. Ako habang binabasa yung text. Carlo, kailangan mo nang pumasok ng out-of-town project. 3 buwan kang mawawala. Yes, Chloe. Para sa atin to, para makapag-ipon tayo. Ayokong lagi tayong kapos. Pero kakakasal lang natin. Carlo, paano na tayo? Mahal, minsan kailangan nating magsakripisyo para sa kinabukasan natin. Promise uwi ako agad. 3 buwan na wala si Carlo, 3 buwang puro video call, chat, at minsan, wala ring oras dahil sa trabaho niya. Sinubukan kong maging matatag pero minsan, hindi ko maiwasan ang malungkot. Bulong ko sa sarili. Carlo, sana nandito ka. Ang hirap pala pag wala ka sa tabi ko. Bigla siyang napatawag. Love. Sorry kung late ako nakatawag. Grabe ang trabaho dito. Ayos lang, gusto ko lang marinig yung boses mo. Tumawa si Carlo, halatang pagod pero masaya. Konting tiis na lang, Chloe. Para sa atin to. Biglang tumunog phone, tunog ng text message. Congratulations daw, Carlo. Ano to? Sino yung nag-post na babae? Parang biglang bumalik lahat ng takot ko nung una pa lang kami. May pinost ang babae sa social media kasama si Carlo. May caption na congrats, partner. Humina ako ng malalim. Carlo, wag mo sanang sirain yung tiwala ko. Bigla bumukas yung pinto. Love. Surprise. Halakhak ni Carlo pero hindi ako sumagot. Ano yung nakita ko sa post ng office mate mo? Ha? Ah, yun ba? Lee, hindi yun kung ano iniisip mo. Promo yun para sa project. Wala yun. Carlo, ilang beses na kitang pinagkatiwalaan. Wag mo sanang sirain yun. Malalim na hinga ni Carlo tapos lumapit siya sa akin. Chloe, mahal kita. Ikaw lang. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit sa akin. Yes, hindi pa tapos ang lahat. May selos, may tampuhan, may away. Pero lagi naming pinipili ang isa't isa. At ngayon may bago na kaming kasamang magpapasaya sa buhay namin. Chloe, salamat at hindi ka sumuko. Carlo, salamat at pinili mo ako araw-araw. Lumipas lang ni ilang buwan. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, may kakaiba akong naramdaman. Para akong nahilo at nanghina. At nang makita ko yung 2 guhit sa pregnancy test, Lee. Carlo, may sasabihin ako. Bakit, Chloe? Okay ka lang ba? Carlo, magiging tatay ka na. Humahagikik si Carlo sa tuwa. Naiiyak, niyakap niya ako ng mahigpit. Chloe. Totoo ba to? Diyos ko salamat.
Salamat. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung saya ko nung araw na yon. Yung tipong ilang beses kang nasaktan, pero sa dulo babalikan ka ng buhay ng gantimpalang hindi mo maipapaliwanag. Chlo, wag kang gagalaw ha. Ako na magluluto ng dinner. Sabi ni Dosi, bawal kang mapagod. Carlo, buntis lang ako, hindi baldado. Basta. Ayoko nang may mangyaring masama sa'yo at sa baby natin. Halakhak kami pareho, tapos yakap. Lumipas ang 9 na buwan, araw na ng panganganak ko. Sabi ng doktor. Push, Chlo. Konti na lang. Si Carlo, kinakabahan, hawak ang kamay ko. Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako. Congratulations. It's baby boy. Tawa at iyak ko. Chlo, anak natin to, salamat, mahal. Binuhay mo lahat ng pangarap ko. Habang pinagmamasdan ko si Carlo na karga ang anak namin, naiisip ko lahat ng pinagdaanan namin. 7 taon ng paghihintay, 2 taon ng sakit, at ngayon nandito kami, buo, masaya, at may bagong simula. Totoo nga, kapag kayo, kahit anong bagyo, kahit anong distansya kayo at kayo pa rin. Hindi ko malilimutan yung araw na yon, ang araw na pinanganak ko, ang pinakamahalagang regalo sa buhay namin ni Carlo. Ang aming munting anghel. Si Baby Clay. Chlo, tingnan mo siya, ang liit, ang perpekto. Parang ikaw lang, pero mas cute. Carlo, ang dami kong nararamdaman. Pagod, takot, saya, pero ang pinakamalakas, pagmamahal. Salamat, Chlo. Salamat sa lahat. Hindi ko alam paano ko kakayanin lahat nito, pero basta't magkasama tayo, kakayanin natin. Kahit ang pinakamahirap na bahagi ng panganganak, napawi nang makita ko ang mukha ng anak namin. Sa mga sandaling iyon, wala nang iniisip kundi ang pamilya namin, ang lalaki na pinakahihintay ko sa buong buhay ko, at ang anak na pinapangarap naming makasama. Chlo, okay ka lang ba? Gusto mo ba ng tubig? Okay lang basta't nandyan ka. At si Claire, ang cute niya, Carlo. Sa bawat hakbang namin pauwi, ramdam ko na ang bagong yugto ng buhay namin. Hindi na ito tungkol sa 7 taon ng paghihintay, o sa mga tampuhan namin noon, ngayon, tungkol na ito sa pamilya. Sa pagmamahalan namin ni Carlo, at sa responsibilidad namin bilang mga magulang. Pagdating namin sa bahay, punong-puno ng kwento at tawanan ang buong bahay. Si Claire, bagamat bagong silang, parang alam na niya na mahal siya namin. Napakaswerte namin ni Carlo, at sa mga gabing pagod na pagod kami, sabay naming pinapangarap ang kinabukasan. Chlo, kahit pagod na tayo, worth it lahat. Tignan mo siya, anak natin. Yes, worth it, Carlo. At pangako ko lagi kitang mamahalin, kasama si Claire. Ito ang kwento namin ngayon, isang kwento ng pag-ibig na hindi natitinag ng oras, tampuhan, o distansya. Isang kwento ng pamilya na puno ng pagmamahal at pangarap. Sa wakas, naramdaman ko na ang tunay na kahulugan ng salitang home, ang tahanan namin ni Carlo at ni Baby Claire. Hanggang dito na lang muna. Salamat Kuya Melo sa pagbasa ng aming kwento. Nagmamahal. Chlo.